Narito ang mga battle MCs na maling ira ang pagpasok sa flip top. Mas magiging effective o mas ma-appreciate sana sila kung sa tamang henerasyon sila sumalang. Pero bago natin umpisahan, iniimbitahan kita na mag-subscribe at follow sa ating Facebook page at YouTube channel. Ang una sa ating listahan ay si Fuego, isa sa mga naunang MC na nagpakilala sa flip top way back 2010. Agarang ipinamalas ni Fuego ang husay niya sa pagsusulat ng technical na linya. Pero hindi pa to gaanong na-appreciate noon, especially sa mga fan na nakakakilala pa lang sa rap battle. At noong mga panahon na to kasi hindi pa rin gaanong nai-introduce yung iba't ibang estilo sa pakikipag-battle. Pero masasabi natin na may tira talaga yung mga letrahan ni Fuego at isa siya sa mga nagpakita ng unique skills nung henerasyon nila. Kumbaga, hindi niya sinabayan yung typical na estilo noon. Nagkakataon lang talaga na madalas siyang makalimot sa battle kaya wala siyang naipanalong laban. Pero sa ngayon na, marami na naghahanap at gusto siyang makita na bumatel ulit. At sa tingin ko, kayang-kaya pa makipagsabayan ni Fuego sa mga naglalakasang MC ngayon. Yang galing mo, pag kinumpara mo sa inumin, parang coke na 5 piso. Sakto! Yung sa akin, pasag ka pag-aabusuhin. Pulang kabayo, litro, kaya ang chance mo manalo, 0. Batas versus Fuego, parang kalaban ko si Goro. Pero di na Johnny Cage to, si Lukang naman ako. Apoy lumalabas sa tuhod ko at sisipahin ka patungong impyerno. At kung may pangontra ka sa mahay ka ni Abra at nalusot ka sa liriko ni Delo, kahit magtawag ka ng bumbero, wala kang takas sa apoy ni Fuego. At dahil bata ka ni Batas, sasabihin ko yung hindi ko nasabi sa kanya ng battle namin. Huwag lang katawan ng patibayin, dapat ang utak ay patalasin. Mahal ang gatas sa Pilipinas na bawal ang iyakin. Para sa ikalawang pahina, si Sparrow. Kung speed rap ang pag-uusapan, paniguradong nakalista ang pangalan ni Sparrow. At yan din mismo yung estilong gamit niya sa pakikipag-battle. Matutulis na bitaw at swabing flow. Yan ang nasaksihan natin sa mga laban niya sa flip top. Pero gaya ng kay Fuego, hindi rin ito gaanong nabibigyan ng pansin noon dahil mas patok pa yung mga jokes na linya nung panahon na to. Kaya naman sa 3 battle niya sa liga ay wala siyang naipanalong laban. Pero sa tingin ko, kung babattle ulit ngayon si Sparrow at gagamitin pa rin niya yung ganitong estilo, ay mas mamahalin na siya ng crowd at baka abangan pa siya sa mga susunod pa niyang laban. Dahil hindi lahat ng MC ay kayang gawin yung ginagawa niya, limitado lang din yung kayang sumabay sa ganun. Ultimo nga si Damsa na isa sa mga nagpakilala ng speed rap at flow sa flip top ay na-call out si Sparrow. Saksak mo sa kokote mo to na kahit mag-flow ka habang buhay, hindi ka magiging ako, pero promise, sa liga, babalik ako basta next year yung laban namin ni Sparrow ikasabot. Ibig sabihin, alam ni Damsa yung husay at kalibre nito. Hindi maaari ang mga pabara-bara mo na parang batang-bata pagkatapos tatawagin mo ang sarili mo na makata gamit ang talatang inakala mo sa akin na babahibang kayata. Kaya mag-isip ka ng higit pa sa 2 beses ng utak ay panawakin mo. Huwag ka masyado na maging kaparin sa 2 panalo mo. Dahil kung nagkataon na tamalapit ka doon sa Malabo, nakalaban mo ko dumalawang isa ka sa taga-protesta ko. Taga-protesta ko ang naubusan ng pag-asa at tinawag na lang akong idolo na sa amin ang titulo sa 1-8 ang grupo ko. Dapat na maunawaan mong hindi ang isang katulad mong pipigil sa layunin ng dila pinagpala ng pinanaman ng bala ang dila para muli maiangat ang bandila ng hip-hop na binababoy ng iba. Kung ikaw lang sino ka, baka batukan lang kita, tutukan mo na maigi para malaman mong iba. Ako sa kanila, di man ako ganong kilala, pero ang mga gumagay sa kiparaan ay napakarami na. At ang huli sa ating listahan, walang iba kundi si Keija. Isa si Keija sa mga lumaban para iparating sa atin na hindi lang basta asaran, bastusan at babuyan ng pagkatao ang rap battle. Bukod kasi sa lyrical niyang sulat ay mas nangingibabaw din yung punto at nais iparating ni Keija sa mga nakakalaban niya. Yun nga ay yung hindi lang basta siraan ang rap battle. May mapupulot ka ring aral dito basta sa matalinong paraan mo ito gagamitin. Sayang lang at maagang huminto sa pakikipag-battle si Keija. Para sa akin kasi yung ganitong estilo yung pambalanse sa rap battle yung hindi lang basta pagalingan at palakasan kundi natututo pati yung mga nakikinig. Kung ngayon babattle si Keija, sigurado mas kabibiliban pa siya sa entablado. Hindi rin natin pwede sabihin na napag-iwanan na siya dahil kung pakikinggan natin yung latest album niya na nakasalalay sa letra, hindi pa rin nawawala yung pagiging lyricismo niya. Sa tingin ko nga, mas madadama pa ng mga tagapakinig yung ganong sulatan dahil iba na talaga yung crowd ngayon. Mas tanggap at na-appreciate na ang iba't ibang estilo na ipinapakita ng mga MC. Matatawag mo na bang pambato ka? Pag pinapanood ka na ng libo-libo? Paano na lang yung mga nagsasayaw na nakahubot-hubad? Mas dinudumog sila. Ibig sabihin ba nun, hindi nalalayo ang antas mo sa kanila, iyo? Kaya na lang ba talaga ang kaya mong gawin? Ang pintasan ako ng pintasan? Sumisigaw ka ba? Anong motibo mo marinig ka ng buong sambayanan? Kaibigan, hindi yan ang paraan. Kahit bumulong ka lang, basta't ang sinasabi mo yung may laman, kikilalanin ka ng sanlibutan. Kaya
nanindigan ako sumalungat sa malakas na alon. Ang original na personalidad sa bandang huli ang mamumukod tangi. Original na konsepto ang tunay na nakakamangha at nakakabigla. Marahil ngayong gabi makakarinig kami sa iyo ng mabibigat na salita. Ngunit pagkatapos nito habang naglalakad ka pa uwi sa inyo, nakasaklop pa din sa mga paamawang itinanim kong permanenteng tanikala. At ayan nga ang mga MC na sa tingin ko ay hindi napapanahon ang pagsalang o pagpasok nila sa flip top. Meron din ba kayong naisip o naaalala na ganitong senaryo? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. At kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag mo kalimutang i-like yung video na to bilang suporta at abangan ng mga susunod pa nating content.